Ang anak po si Black Butterfly, dalawa. Oh, wala kakaon dyan? Ay pa. Kagabi siguro ito ng anak dito. Dalawa po. Hindi alam, bayo laki. Kagabi pa yan. Lumabas na yung placenta. Tsaka dry na sila. Ito po siya. Dapat nakain eh. Babae. Ito. Lalaki itong black. Babae itong brown. Ayan po. Ayan, nanganak siya. Pero ipili-pili, hindi masyado ko duro kay bagong bata dan. Tumang tama lang. Hindi yan, kasarang ka kung paano. Pero napadidi na rin, no? Nakadidi na siguro yan kasi malakas na nga eh. Hindi padidi ko. Yung nagtukmo dan. Okay, ayun. Bulalang gusto yun. Nirakag sa luwa rin dyan, hindi ka nakagawa. Hindi tayo sa bawang kumpay. Yan po, pakabitan mo lang kumpay. Nanganak si Butterfly, Black Butterfly yun, oh. Kala ko nga next ano yan eh. Yung sa kabila nating kambing hindi pa kasi nakalabas. Ayun, mimi sila ng mimi doon. Balikan na lang natin ito mamaya. Oh, babae at lalaki. Ito yung nanay nila. Mga cute at saka payat yung nanay. Kailangan ng maraming pagkain talaga ito. Oh, painumin mo ng tubig muna yan. At saka magkumpay. Talagang pinapadede muna. Sa anong oras? Ikaw ko tapos hindi. Oo. Yan po. Tapos na po silang pinadedi para po magkaroon ng strength kaagad-agad yung katawan nila. Naunang lumabas itong babae. Tsaka pangalawa yung lalaki na lumabas. Kaya medyo malakas na talaga yung babae na. Yan po. Malakas ng dinidi yung babae eh. Ayan po mga langga. Nanganak na naman ang isang kambing ng tatay. Ano ba yung ipapangalan natin sa kanila? Pareho sila may watal sa liag, dalawa no? Pareho silang may watal dalawa sa liig na nakakabit. Pareho po sila. Kasi anak po yan ni tawag din. Anak po ni Jack. Jack. Wow. Ayan po, mas malakas yung babae, puro pareho na silang makakatayo talaga. Yung ating tawag doon estimation po eh kagabi talaga ito ng anak. Nailabas niya kasi yung presenta niya nang dumating kami dito. Pwedeng mangyari about siguro mga 2 AM in the morning to 3 AM in the morning ito ng anak, mga langga, or earlier than that. But gusto mong kainin cellphone ko? Bad kang nanay ka. Cellphone ko yan. Nagpapahinga na yung mga baby niya kasi nga nakapag-dede na sila. Eh pag ganyang first day pa lang naman, hindi pa naman yan masyadong marami magdede. At least nga yan. Yung nanay tayo napainom muna ng tubig. Ha? Marami ininom tubig. Okay lang, may asin, may kwan. Ay, may tiki-tiki. Ayun. Importante nakainom siya ng tubig. Mamaya pa inumin mo naman ulit para babalik yung resistensya ng nanay. Para po kasing baka itong kulay ng nanay oh. Parang sa birds tree, it's everybody's milk. Kuwang-kuwa ng anak ng lalaki na ito. May black and white, ganda tingnan. Matingkad na matingkad yung white at saka matingkad na matingkad yung pagkaitim. Lalaki itong black and white na ito. Ang brown po ay babae. Ano ba magandang ipangalan sa kanila? Yan ang mga bagay na pinag-iisipan ko mula kanina kung anong maganda yung ipapangalan sa dalawa na ito. Kasi nga cute nilang tingnan talaga. Mag-iisip at mag-iisip. Mamaya po may pangalan na yan. Habang yung nanay nila ay pinapakain pa dito ng dahon na naman ng mangga. Saka mga vines na kinakain nila. Kanina po pinakain na pala ng saging saba. 5 saging saba kinain ng nanay. Kaya mabilis lang lumakas yan. Kasi mataas sa potassium yung saging saba. Kaya nga sabi ko ba't naglobo na agad yung ano ng nanay. Tiyan ng nanay kayo pala ay maraming saging na pala yung tinira. Yun po, yan po. Saan ba't paunti-unting lalakas na rin itong kanyang mga baby. Lalakas na rin ito. Yan po, ang ganda ng kulay. Siyempre eh.
Kasi pag walang gatas, iyak nang iyak yung baby niyan. Kasi pinasuso mo, pinadede mo. Pag walang laman yan, ako, iyak nang iyakan. Pero bukas, lalaki pa yung dede ng nanay niya. Kasi first day niyang mga anak ngayon, hindi naman kaagad-agad dadami yung didiin ng mga baby. Importante lang yung colostrum sa first day. Yun lang naman yun. Hanggang maabot nila yung 1 month old nila, pag kulang talaga sa gatas ng nanay na magpo-foster milk na naman para ma-supplement yung pag kulang talaga gatas ng nanay nila. Kasi nga medyo may kapayatan itong nanay niya, hindi pa po fully recover ito noon, nag-hit na. But cry ka ng cry dyan, wala namang nangagat sa'yo dyan. O yan, iyakin itong black and white, iyakin kahit pinapabayaan lang yan. Behave ka na lang dyan. Cute na cute. Mas malaki yung brown, yung babae sa lalaki. Mas malaki po ito, mas mahaba oh. Pero hindi na natin alam kasi pag lalaki talaga mas lalaki pa yan sa babae pa sa lalaki. Gaya rin sa tao. Bihira lang yung generally mas malaki yung mga lalaki kaysa babae. So ito, mas maliit siya. You will see after a couple of months from now kung ano ang magiging nila. Salamat naman. May nagkaroon ng tawag ng clouds kaya hindi masyadong mainit. Kasi pag walang clouds, grabe ang init kasi magti 10 o'clock in the morning na. Buti naman medyo hindi masyadong mainit ngayon. Yan lang pinagpasalamat natin. Yan o. Free nang kumain itong nanay nila. Busog na rin po yan. Ano? Sino nag-aaway? Wala namang nag-aaway sa'yo ah. Iyakin talaga. Iyakin talaga. Oh. Rest lang dyan. Pero nakadidi naman talaga tayo no? Pag nakadidi kasi oo. Natural lang naman sa mga hayop yan eh. Ganda ng ribiti niyang white sa gilid. Pati sa tuktok ng ulo niya ganda ng kulay oh. Oh, okay. At least hindi maiwanan sa paglakas ng katawan. Naku, muntik lang kayo maging kalahati ng hybrid ko doon ah. Yung hybrid ko doon malaki na in 3 days. Siyempre native naman ito eh. Kaya at least yung mga anak upgraded, ang tatay si Jack eh. Lalaki rin ng konti yan. Lalaki rin sila ng konti. Pero kung nag-iisang anak lang siguro ito ay malaking malaki itong anak. Kasi mostly po pag iisa yung anak mo talagang malaki. Tatlo malaki talaga kasi nag-iisa. Solo yung yung gatas ng nanay. Pero kahit na ito yung binigay sa atin ng Lord, pasalamat na lang talaga tayo. Yan, lagyan mo pa ng more pagkain mamaya tay. Kahit nabusog ng yung nanay, lagyan ng pakunti-kunti, kahit ano, basta lagyan ng iba't ibang klase ng pwedeng niya makain. Huwag na munang ilagay sa ilalim, sa lupa. Mga bukas na ng guro. Siguro. Ayan, bihid na rin siya. Bihid na rin siya. Lalaki yan. Ito yung babae. So ayan mga kameme, naisip na talaga natin yung magiging pangalan nila. Today ay lumabas si Beverly. Itong brown si Beverly. At yung black si Bro Sena Smart. Ayan. Maki Sena Smart. At saka Beverly. Ayan po, ganda ng mga nila, mga gestures ng mga chikiting na ito. Ayan po. Wow. Cute. Yan po mga kameme, natawa lang ako eh. Ba't napunta sa ganung pangalan eh. Magkapatid naman sila. Galing lang sila ng isang lugar. Puro Ilonggo. Ayan. Si Beb's Time at saka si Bro Seno Smart. Yung mga kababayan natin dyan sa kabilang isla lang. Mga Biligaynon, Ilonggo speaking people. Ito ganda. Si Bro Sedis pa, mga Ilonggo rin yan dyan eh. Yan, baka someday meron. Pero ito nga po, pinag-isipan natin ng maganda talaga kasi yan yung naisip nating bagay sa kanilang pangalan.
si Bebs at saka si Senos. Bebs and Mark. Senos Mark. Yan po. Ayan, welcome sa mundo. Sana ay gaganda pa kayo, lalaki at magiging malusog. Sana ay walang mangyaring mga incident sa inyo. Yun lang mga kameme, hindi natin talaga alam ang pwedeng mangyari nito sa kanila kasi nga malaki po yung tawag doon. Malaki na rin po yung sa pagkakambing. Risk sa pagkakambing lalo pa sa mga baby. Kaya nan, ang hirap po talaga ngayon. Hindi na kasi maintindihan yung panahon natin. Ito yung unang anak ngayon, ito napakalakas at saka napakalaking lalaki. Malakas dumede sa kanya after 4 days na matay. Hindi natin alam anong cause. Pero nung hapon na nun, yung unang anak nito, nung hapon po nung pinadede sa nanay na ito, lakas ng dumede, ng umaga dinat na namin patay. Yun yung hindi namin maintindihan. Ang isang sabi dati ni Sir Agrian Adventures doon ay baka nakagat siya ng mga poisonous insects. Pwede po yun talaga mangyari sa mga maliliit na kambing. 4 days old lang yun. Malaki siya. Parang ganito rin yung kulay sa brown, oh. Yung unang anak nito. 4 days old lang namatay. Napakalakas pero namatay, hindi namin minunod. Kaya nga, it is our prayer na sana yung Panginoon maproteksyonan po sila. Kasama natin na mabigyan tayo ng wisdom kung anong gagawin sa kanila habang pinaparami natin sila kasi nga last days, 2 days ago po may dalawa tayong 1 month, more than 1 month old na ganito na namatay po kahit malakas yung katawan. Hindi po natin masyadong naintindihan, maybe po ay sa sobrang init. Yun yung isang suspect po natin, parang na stroke din sila sa sobrang init ng panahon dito. 45 degrees kahapon tayo dito, yung heat index natin kahapon. Kaya napaka po mga kamene. Okay lang kung palagi tayong sa tabi nila nito. Kasi may trabaho din tayo, hindi natin masabing hindi sila iiwanan, bantayan sa lahat ng oras. Kaya yun yung risk. Kasi mga farm livestock animals po sila. Pag may trabaho tayo, binibigyan na natin sila ng tubig dyan, kumpay dyan, bahala na sila. They will live on their own. Pero pagbalik natin minsan yun, yung mga pangyayaring hindi talaga may iwasan. Still, pasalamat tayo. May nawawala, may nakikita. May umaalis, may dumarating. Kaya laban lang, puso lang talaga. Mga kameme, habang itong nanay nakikinig sa litanya ko dito. Kasi marami nang kinain pala kaninang saging kaya nabusog ng maaga. Maya kahit tubig na lang yan. With tiki-tiki and vitamins, okay siya. Ano? Ayan mga langga, kanina yung itim niyan, iyakin. Pero ngayon, ano na lang, tawag doon, rest time na lang ni Senos Mark at saka ni Langga Bebs. Bebs time has come. Senos Mark has come. Congratulations! Maraming thank you din. Sige po, wala naman tayo masasabi pa kung ano pa talaga. Dugtungan natin yung video ngayong hapon ito tungkol po dito sa dalawang ito kung kumusta na po sila after some time. Kasi estimated po natin na sa 9:30 in the AM na tayo ngayon. Kung pinanganak sila kaninang alas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga 6 to 7 hours old pa lang po ito sila. Yan po. Dito po sila ipinanganak mismo sa loob ng kulungan na ito. Dito namin nalat ng tatay na nanganak na sila. Yung placenta kanina dyan, nahulog na sa kanya. So, ibig sabihin mga ganun na po, 6 to 7 hours. Hindi po lalayo dyan. Hanggang 8 hours yung ano nito, yung edad nitong mga chikiting na bagong dating dito sa atin. Bagong dating ba? Hindi, bagong pinanganak dito sa atin. Sige! Natutulog sila, ayan Ay, nako.